kining giingon sa usa ka pastor nga kini kuno pag-sign of the cross himihimo sa simbahang Katoliko. Diri sa Jerusalem Bible, nakaraan tugon sa Ezekiel chapter 9 verse 6. Show neither pity nor mercy. Old men, young men, virgins, children, women, kill and exterminate them all. But do not touch anyone with a cross of his foreheads. So klaro kayo din pati yun ang mga tao nga walay marka sa cross sa ilang agtang. Okay, mga kapatid, magandang umaga sa inyong lahat. Dinidisplay na naman nitong kamangmangan nitong mga CFD sa Bohol, yung Ojan, Jan Ojan, namang pangalan nito. Ito po tungkol sa cross. Ito po hindi nila naintindihan. Sobra talagang kaugukan itong dinidisplay nila. Sobrang kaugukan. Ito po, makinig kayo, i-explain ko ito sa inyo. Kasi, mahirap Ang daming may impyerno dito pag maniniwala kayo dito. Lalo na pag yung taong kausap mo ay talagang medyo kulang sa research. Sabi niya, ako raw ang kulang sa research. Ito kasing sa Ezekiel, ito po nangyari sa Old Testament. Yung sign of the cross nangyari sa New Testament. Ang sabi ng commentary dito sa Harper's Bible Commentary, yung sign of the cross is not originated in the Old Testament. Kaya ngayon magtataka kayo, bakit nagkaroon ng sign of the cross doon sa Ezekiel? Talaga namang sobrang kalukuhan. Ito, notice. Yung sinasabi ko ay sign of the cross, hindi cross. Yung sinabi niya sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18, cross ni Kristo talaga yun, totoo yun. Sabi ko nga, hindi ako against doon. Yung sign of the cross, doon ako against kasi hindi yun biblical. So, ito, babasahin natin ito. Ito kasi sa original translation. Yung binabasa niya doon sa New Jerusalem Translation ng Biblia. Biblia ang gawang Katoliko. Ito, ipapakita ko sa inyo ito. Ito ngayon ang nangyari, yung binasa niya. Sa Ezekiel chapter 9 verse 6, ini-explain ko na ito noon. Ito, utterly slay old and young men, maidens and little children, and women. But do not come near anyone on whom is the mark. Yung marka ang nakalagay. Marka lang ang nakalagay. Marka lang ang nakalagay. Hindi sign of the cross. Ogok, ogok, ogok. Kayong mga CFD sa Bohol, ayusin niyo yung utak ninyo. Ayusin niyo. Ito kasi, ngayon, ang tanong ko ngayon sa inyo, bakit pinapatay ang mga tao dito? Sagutin niyo yan. Kasi hindi niyo yan alam Bakit pinapatay? Bakit pinapatay ang mga taong ito? At kailan ito nangyari? Ang pizza ito, bigyan ko kayo ng bulan. Ito, nangyari po ito noong June. June po ito nangyari. June 5, ito nangyari. At yung taon nito, 590 to 593. Ito nangyari ito. Anong buwan? June 5. Yun. Sino ngayon ang kulang sa research? Ito ngayon sagutin nyo, bakit pinapatay itong mga taong ito? Sagutin nyo. Ito, ang nakalagay dito kasi, hindi sign of the cross. Ang nakalagay dito is marka. Ngayon, tanungin ko kayo. Ano ba ang Hebro? Kasi yung itong Old Testament, nasulat ito sa Hebro. Ano bang Hebro ng mark or marka? Ito kasi sa original translation, ito po yung nakalagay. Put at tau. Ngayon, sino ngayon ang walang research? Tau ang nakalagay. Marka. Ang Hebrew ng mark is tau. Ngayon, anong ibig sabihin ng tau? Kasi ang sabi dito, nakalagay is put a tau. Or put a mark. Yon ang nakalagay. Ngayon, ang binasa nila, put a sign of the cross. Ugok, ugok, ugok. Talaga no. Doon sa Hebrew kasi is put at tau. Ano bang ibig sabihin ng tau? Yun. Pag-aralan nyo yan. Kasi nga, sabi ko, dinidisplay lang nila itong kamangmangan nila sa Biblia. Yung tau kasi ito. Ito po yung last alphabet ng Hebrew. Yung tau. Anong forma nito? Ang forma nito ay parang X. X. Parang ganito ang forma. Yung tau. Nakita nyo? Hindi masyadong magkita. Pero mayroon yung X na yan. Ganon ang forma ng last alphabeto ng
Hebro. Oh. Ngayon, ang nakalagay dito is put at tau. Put, mark, ang ibig sabihin is tau. Buti pa sabot, lagyan mo ng ikis. X ang nakalagay. Ang marka nila is X, not cross. Actually, yung tau kasi is markang parang markang X eh. Yun po. Pero ang nakalagay dito, put a mark, marka lang. Pero doon sa Hebro, ang sinasabi doon is put it tau. Yun po. Ibig sabihin, hindi talaga cross. Ito po ay kaugukang aral ng mga Romano Katoliko. Ito nga, paano nagkaroon ng cross dito sa Old Testament? Yung cross, is not originated in the Old Testament. Ang pinakaunang ginamit nila itong sign of the cross noong 300 AD, yung pinakaunang ginamit. Di ba? Ang nakalagay dito, mark lang or tau. Kaso lang, na-misinterpret nila kasi yung tau kasi sa Hebro, parang ikis din ang forma. Pero makilala mo talaga na hindi cross. Ngayon, ang nakalagay dito, mark, ito yung original translation. Ngayon, saan nila binasa? Ito ngayon mga kapatid. Babasahin ko rin sa inyo. Saan nila binasa yung verse nila? Sa New Jerusalem translation. Sino may gawa? Gawang Katoliko. Ang dami naman kasing kalukuhan nitong mga ito. Ito, minarkahan ko ito. Ito, the New Jerusalem. Babasahin ko at ang laman ninyo. The New Jerusalem Bible, NGB, is an English language translation of the Bible published in 1985 by Dalton Longman and Third and Sixth edition, though certified. Edited by Benedictine biblical scholar Henry Wansbrough and approved for use in study and personal devotion by members of the Catholic Church. Ogok. Ito pa. Yes, the New Jerusalem Bible is a Catholic Bible. Ogok. Ngayon, sino ngayon ang kulang sa research? Ito kasing binasa nila dito sa 1 Corinthians chapter 1 verse 18. Ito po'y cross talaga ni Kristo ito eh. Cross talaga ni Kristo ito. At ito sa Galatians chapter 6 verse 14. Cross talaga ni Kristo ito eh. Ang nakalagay doon sa verse 12, ito po'y cross ni Kristo. Ang sabi ko nga, hindi ako against sa cross ni Kristo. Pero against ako doon sa sign of the cross. Bakit? Walang isa na nagsa-sign of the cross sa Bible. Kasi nung sign of the cross, nung unang ginamit yan, nung 300 AD. Kawawa naman itong mga ito. Itong Philippians chapter 3 verse 18. Ito po'y talagang, cross talaga ni Kristo ito. Talagang cross ni Kristo. Hindi ito sign of the cross. Ang sinabi ko, sign of the cross. Mag-isip-isip ka naman, boy. Wala ka pa, bata ka pa, boy. Bata ka pa. Wag mo namang masyadong, ang tingin ko nitong taong ito, medyo mababait naman ito. Naturuan lang ng mali. Diriin nyo. Itong nakalagay dito sa Ezekiel chapter 6, chapter 9 verse 6. Ang nakalagay dito, marka lang. Ngayon, ginawang sign of the cross. Ogok. Ogok. O saan galing ito? Galing sa diabols. Kawawa naman itong mga taong ito. Talaga. Itong sa Hebro, ang ibig sabihin nito, put at tau. Yung last alphabeto ng Hebro na purmang ikis, hindi purmang cross. Talaga naman itong mga ito. Pakinggan, basahin ko ulit. Dito sa original translation, hindi ito sa bogus translation. Ito, Ezekiel chapter 9 verse 6. Tingnan niyo kung mayroong cross kayong marinig. Sabi dito, utterly slay old and young men, maidens and little children, and women. But do not come near anyone on whom is the mark and begin on my sanctuary. Yan. Mayroon kayo narinig na na sign of the cross or cross man lang? Wala eh. Bakit? Kasi nga bogos yung ginamit na Biblia ng mga Katoliko. Bogos. Ito nga gawang Katoliko. ito New Jerusalem. Ito po ay gawang Katoliko. Kasi yung mga Katoliko kasi sanayan sa mga dagdag bawas sa Biblia.
Kawawa naman kayo pag maniwala kayo sa ugok na mga siip na nasa buhol. Ugok, ugok, ugok. O ngayon, paano ko na nalaman na John 5 ito? Talaga naman. Hindi ako against sa cross ni Kristo, hindi. Ang sinabi ko, yung sign of the cross ninyo, wala sa Biblia. Ang unang ginamit yan, noong 300 AD. Sige, sagutin nyo. Sagutin nyo itong tanong ko. Bakit pinapatay ang mga tao dito? Dito sa chapter 9, verse 6 ng Ezekiel. Sagutin nyo. Wala kayong maisagot dito. Kasi nga hindi nyo alam. Kaso lang, alam ko. Kawawa naman ito. Mga kapatid, kung anong mga binabasa nitong mga Katolikong ito, basahin nyo ulit sa King James Version. Kasi nga, yung pinagagamit ng Bible ngayon, Bible na bogus. O bogus na translation po itong ginagamit nila. Ibig sabihin, sila-sila lang ang may gawa. Pagkatapos itong medyo mga tricky na mga mga verse na medyo mahirap maintindihan, nilalagyan talaga nila ng sarili nilang aral. Yun po yung aral ng demonyo. Kasi nga, ang sabi ng Biblia, huwag mong dagdagan, huwag mo ring bawasan. Yung nakasulat, tama na. Ang nakasulat dito, mark lang. Ngayon, ginawang cross. Yun, saan galing ito? Galing sa Diabols. Galing sa Diabols. Kawawa kayo. Kawawa kayo. Ito. Ngayon, mag-research kayo. Ngayon, alam niyo na kung anong klaseng pastor ako. Ogo kayo, ogo kayo. Ogo kayo. New Jerusalem Bible, gawang Katoliko. Ogok, ogok, ogok. Basahin niyo sa King James Version. Kasi itong version, King James Version kasi, yung translator kasi nito, ang nagpapatay, yung mga Romano Katoliko. Kaya hindi nila maangkin-angkin ito. Kaya, ang gusto ko lang, mag-aral kayo sa Biblia. My name is Pastor James. And I am different from any other pastors. Believe me. I will prove to you. Sige. Sagutin nyo yun. Bakit pinapatay ang mga tao dito sa 9? Ezekiel chapter 9 verse 6. Bakit? Put a tao. Put a tao. Sabi doon sa original. Ang nilagay na marka, ang ibig sabihin ng mark or marka ay tao. Anong ibig sabihin ng tao? Yun, pag-aralan nyo. Kawawa kayo, mga ugo kayo. Mga ugo kayong mga jablong buwang kayo. Masisiraan talaga kayo dito sa akin. Believe me, masisiraan talaga kayo. Bakit? Ito kasi, itong video ito, sigurado ako, millions ang makapanood dito. Sagutin nyo, bakit pinapatay ang mga tao dito sa chapter 9 verse 6 ng Ezekiel? Mag-aral kayo, mga ugok.